Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programang Thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news pillars ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi maghahayalat sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa session sa katagalan magkabayan, agal mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Juan Acosta. Meron siyang 55 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 15 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 39 na mga comments. Nandiyan rin po si Mary Flores Espirito. Meron siyang 37 na mga comments. And Eying Gimentisa. Meron siyang 34 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer disting channel, thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Jovi Montero, Adeluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin po natin si Relina Barlomento, Trexie Velia, June Santos from Calamba City. I-greet natin si Jim Punsalan from Canada, Rosario Stocci from Dubai, UAE. Nandyan rin po si Arnel Aguilar, Mones Borromeo, Merlo Bean, Len Moss, Gina G. I-shoutout natin sa Lito Bungalan at sa Bungalan family from Muntinlupa City. Nandiyan rin po si Teresa Jenner from Sydney, Australia, Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies at si Derek William Mayo. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Kung kahapon sinabi ko kung sino dito ang excited at saka natuwa dahil natuloy yung impeachment. Ngayon naman, sasabihin ko dito, sino yung nainis at saka nagalit sa ginawa ng Senado mga kabayan? Nabaliktad. O nga, nakakainis talaga eh. Honestly, nainis sa iba mga kabayan. Yung hearing na doon, yung session na no, ng Senado tungkol doon sa impeachment ni Sara. Sa halos ilang oras silang pagdidebate doon mga kabayan, umabot yata ng mga 7 hours ba yun sa gabi mga kabayan. Kasi nga diba kagabi, halos 10 o'clock in the evening na ho silang natapos. Pero ang kinalabasan, na return to sender yung article of impeachment ni Sara doon sa Kamara mga kabayan. Yes, ipinababalik. At saka yung botohan mga kabayan, umabot po doon ng 18 lahat po ng mga senador ang pumabor. 5 doon ang nag-oppose mga kabayan. Talagang hanga ako doon sa 5 po ng mga senador mga kabayan. 'Di ba? Sila si Senator Santiveros, si Gatchalian, si Pimentel, si Binay at saka si Grace po mga kabayan. Talagang hansalut 'yan galing kay Sir Ivan. Kasi nga talaga po talagang nag-stand firm, talaga pong ipinaglalaban nila kung ano yung tama mga kabayan. Kaya lang ang dami mga okok doon, dami kasi mga maka-DDS, 'di ba? Alam niyo mga kababayan ko,
Na sang pangyayaring ito, alam na ho natin ito po ay planado na. Kasi meron pong ebidensya makaabayan na merong lumabas ngayon na video dito kasi tinanong ang isang senador makaabayan at nabuking. Yes, booking na booking talaga. Itong lahat na ginagawa po ng Senado na dito po sa, 'di ba, marami silang mga debating ginagawa, nag-initan pa, 'di ba? Nakita natin na muntik na nga magsuntukan si Binoy at saka itong si Villanueva makaabayan. Yes, malapit po 'yung na muntik na magsuntukan. Nagkainitan eh. At saka nung una makaabayan, sabi pa nga nung mga nag-comment doon sa Facebook natin kasi nag-post ako doon. Sabi ko, iba kasing word na nagamit ko doon, sinuntok makaabayan. Iba pala yung ibig sabihin ng inambahan ng suntok kaysa sinuntok makaabayan. Medyo may mali ng konti doon sa Ivan. So ang proper na term dapat ginamit sa Ivan is inambahan ng suntok. Nung nangyari nangyari yon, may nakita kasi ako na clip na yung raw lang, yung hindi po galing sa mainstream makaabayan. May nakapag-video kasi during yon sa break time nila. Nag-break ng session kasi nga meron silang napag-usapan doon. At saka I think yung time na yon, after po nag-oppose si Senator Risa Ontiveros doon po sa motion or sa resolution na ginawa po ni Bato de la Rosa na ipapadismiss niya, ipapaterminate niya yung impeachment trial kay Sara Duterte. And after that, di ba, nagkabungguan pa ngayon si Risa Ontiveros at saka itong si Senator Amy Marcos Makaabayan. After noon, doon na po nag-umpisa. Nagkainitan itong dalawa. Si Villanueva at saka ito pong si Robin Hood Makaabayan. Tingnan nyo si Robin, talagang basakulero eh. Palamunin na, basakulero pa. Wala na kang naimbag dyan sa Senado Makaabayan, yun pa kanyang asta. Diba? Nakakatawa talaga eh. Ito nakahiya tong senador na to. Wala nang ibang nagawa dyan or wala talang nagawa dyan sa Senado. Palamunin, puro lang paipal at saka kitang-kita natin kung saan siya dito na loyal na hindi naman po sa taong bayan, sa loyal makaabayan, kundi loyal siya doon sa mga Duterte. 'Di ba? Yan lang po ang trabaho, tanging trabaho po ni Robin Hood Padilla. Yun pa kanyang ginawa makaabayan kasi ang una doon, ang punot dulo doon makaabayan, sinumpalpal kasi ni 'di ba, una si Senator Risa Ontiveros. And second motion, 'di ba, yung sila si Cayetano, ito na pong si Pimentel, hanggang last makaabayan na nag-oppose noon. Ito pong si Villanueva na siya po'y hindi sumang-ayon doon sa resolution ginawa ni Bato de la Rosa. Pero ang uminit ang ulo makaabayan, yung pong si Binoy, 'di ba? Bakit hindi niya napag-initan ng ulo si Pimentel? Bakit hindi niya napag-initan ng ulo si Gatchalian? At saka si Risa Ontiveros makaabayan, bakit si Villanueva? 'Di ba, nakakatawa talaga eh. Tapos ito po ang ating ebidensya makaabayan. For more details, let's watch this. The members so mentioned is well taken. Chair now again reiterates its ruling. The chair will suspend the session until 6 p.m. This evening in order to afford Gano'n katagal ba na kailangan mag-iis? O, diba? Nagkadramahan makaabayan. Para sa akin, drama lang ho yan. Yan lang po ay tactic lang makaabayan. Para kasi malihis ang totoo nilang plano. Hindi pa ho nag-start itong session na to, ang kanilang hearing makaabayan, at saka before pa nga sila, diba, nag-take oath, at saka suot na po nila ang kanilang impeachment robe makaabayan, meron na hong plano na ganito. At saka alam na ho
na mga Duterte, na mga DDS, sa mga senador, ito na po yung mangyayari. Ma-return to sender po itong articles of impeachment ni Sara doon sa Kamara mga kababayan. At bakit natin maisip ito'y planado na? Napansin ba natin si Sara Duterte mga kababayan? Naalala niyo ba yung time po nagkaroon ng schedule, di ba? Yun po'y dinelay ni SP Chis Escudero itong pagbasa ng articles of impeachment dito kay Sara Makabayan. Instead, ng start po ng February, ginawa nila na June 2. And then June 2, pinoward nila to June 11. Bakit? Kasi si Sara nandun sa Dahig Makabayan. Di ba nag-spend siya, doon siya nag-celebrate ang kanyang birthday doon sa Dahig. Kasama niya ang kanyang pamilya. So nag-decide po yung Senado, i-pinoward nila to June 11 Makabayan. Ngayon naman, naging ang desisyon po ng Senado ay return to sender. Bakit? Kasi nga si Sara nandun ngayon sa Malaysia mga kababayan. Di ba nakadula talaga eh? Tsaka alam nyo, ang ginagawa ni Sara ay lagoy-lagoy lang. At tsaka luling hayaw mga kababayan. Alam nyo ba yung meaning po ng luling hayaw? Sa Bisaya, luling hayaw yan eh. Walang ginagawa, puro lang palaki ng tiyan, di ba? Yun lang po ang trabaho ni Sara, magluling hayaw. Pupunta mo doon sa ibang lugar, magbakasyon mga kababayan. Kasi according po kay Sara, kanyang rason, dahil daw family matters. Family matters ba? O baka yung kanilang bank account, kanila na pong minanupila mga kababayan, o di ba? Inasakaso na ang kanilang bank accounts. Kaya nagkaroon dito ng delay. Kaya ang nangyari diyan sa Senado, ni-return to sender nila doon sa Kamara ang articles of impeachment. Di ba? Matagal na huyang planado mga kababayan. Tayo lang po'y ginagago ng taga-Senado, ng mga senador mga kababayan. Diba? Meron pang drama na nagkainitan, nagkasagutan, diba? Pero yun lang po ay delaying tactics. Ngayon, diba? Meron pa pong mangyayari na rally ngayong araw mga kababayan, June 11. So, mas lalo pang lalaki, mas lalo pang iinit kasi nga mas lalo pang sisiklab yung init ng mga rallyista dahil po sa nangyari dito sa desisyon po ng Senado na ipinababalik po yung articles of impeachment ni Sara doon sa Kamara. Mas lalong nagalit ang taong bayan. I-expect ko natin ngayong araw, mas malaki pa na rally ang mangyayari mga kababayan. Diba? Dahil kasi yan dito po sa mga senador. Nakita naman kasi ng taong bayan kung paano nila minanipula, kung paano tayo trinaydor na mga senador mga kababayan. Pero talagang good job, no? Talagang handsalot doon sa 5 po na nag-opos. Yun po sila si binanggit ko na, si Resantivero, si Grace po, si Binay, si Gatchalian, at saka pong si Pimentel mga kababayan. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan, bigyan pansin mo natin. Ipakita mo natin dito yung good news ng ating gobyerno para malaman ho ng mga DDS na kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno, kung ano ang ginagawa ng ating presidente, at para malaman nila yung mga inisyatibong ginagawa ng mga ahensya ng ating gobyerno mga kababayan. For more details, let's watch this. Sa detalye ng mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdaraos ng Brigada Eskwela kahapon sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Dito ay nakiisa ang Pangulo sa pagpipintura at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa Brigada Eskwela sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Kasama ang kanyang anak na si Vincent Marcos at Education Secretary Sani Angara. Inikot nila ang paaralan mula sa pag-aayos ng kisame, pagpipintura ng mga upuan hanggang sa paglalagay ng dekorasyon. Game na game si Pangulong Marcos at kanyang anak na tumulong pa sa pagkakabit ng pisara at naghatid ng mensaheng welcome back to school at study hard sa mga bata. Palagay ko yung mga bata ready na rin. Kaya gawin natin lahat. Andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. At kayang-kaya na nila kung magtutuloy sila ng college o magtrabaho sila, ready na sila. Kahit anong napili nila, ang gagawin nila sa kanilang karir. Mula ika-9 ng Hunyo hanggang ika-13 ng buwan, aarangkada ang Brigada Eskwela na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa. Layo nitong maging maayos, malinis at ligtas ang mga paaralan pagdating ng pasukan.
Kalahok ang mga guro, estudyante at volunteers. Gusto niya makita yung totoong estado ng ating mga eskwelahan at sino yung matutulungan niya. At dito, alam natin, hindi pa nakarating ang Pangulo dito pero meron na po tayong mga internet na ikinaayos ni Presidente dito dahil yun ang isang pagkulang dito. Wala silang internet connection. Sa June 16 na magsisimula ang pagbubukas ng klase para makatulong pa sa mga estudyante. 300 bags na may lamang school supply ang ipinamahagi. Namigay din ng mga laptop at tablet para sa mga guro at bata na sinubukan agad ng mga estudyante. Ang mga hakbang na ito patunay lamang sa layunin ng bagong Pilipinas na itaguyod ang antas ng edukasyon ng mga kabataan. Pamahalaan patuloy na gumagawa ng mga hakbang para masaayos ang sistema at kalidad ng edukasyon sa bansa. Bukod sa pagkuha sa 20,000 bagong teachers, naglagay din ng Starlink ang DICT para sa mas malakas na internet access. Layunin ng kasalukuyang administrasyon na mabawasan ng 57% ang administrative task sa mga guro alinsunod sa bagong DepEd Order No. 6. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Sa Brigada Eskwela na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa, layunin ng DepEd na may angat ang reading skills sa mga mag-aaral. Magagawa ito kung may magandang learning environment at may available na learning materials. Kaugnay nito, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Khan Academy Powered Classroom na gumagamit ng technical innovation. Naglagay ng Starlink ang DICT para sa malakas na internet connectivity. Nag-provide din ng tablets at smart TV para sa pag-aaral. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tutukan ang digital literacy ng mga mag-aaral. Maganda naman advanced learning po sa mga nasa bahay po. Yung sa English po, yung finding evidence sa text po, tsaka po yung sa math infractions po. Magiging fun po siya. Pamamagitan po ng Khan Academy ay nasisiguro ko po na yung technological innovation, advancement sa aming learners ay maibibigay po namin. Bukod dito, patuloy din ang rehabilitasyon sa mga gusali ng paaralan na itinayo noong administrasyon pa ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. So yung mga sa inspection namin, yung mga, alam nyo ba yung ibang nakita namin na school building, Marcos type school building pa. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. Pero ayan, at least mabuti na lang at nagagamit pa. But really have to look at the rehabilitation of many of them. Magkakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Kaya kawawa naman. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Just on the health and safety of the kids. Of course, that's the most basic and most important thing that we have to do. Tinitiyak na administrasyon na handa na ang mga paaralan sa darating na school year 2025 to 2026. Aabot sa mahigit 750,000 ang kabuang housing units sa target na mapondohan ng Pag-ibig Fund sa ilalim yan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang naturang bilang ay mas mataas ng 46.12% kumpara sa nakaraang administrasyon. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Director Marilyn Acosta, higit 270,000 na ang naisakatuparan dito mula July 2022 hanggang March 2025. Dahil dito, nasa 481,000 pa ang target na mapondohan ng ahensya hanggang June 2028. Pinagtibay pa ang ugnayan ng Pilipinas at Canada, partikular na sa bilateral labor relations ng dalawang bansa. Katunayan, aabot sa halos 400,000 permanent residents ang inaasahan ngayong taon sa Canada. Try and try until you succeed. Iyan ang katagang pinangahawakan ni Luz Bancud. Ito na kasi ang ikalawang pagkakataon na susubukan niya ang kanyang kapalaran na makapagtrabaho sa kanyang dream destination, ang bansang Canada. Target niya ang makapagtrabaho roon bilang caregiver, bagay na magagamit niya raw ang kanyang mga karanasan sa 8 taong pagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. For my future, of course, kasi habang may pagkakataon tayong makapagtrabaho sa ibang bansa, grand opportunity po. Malaki rin aniya ang kanyang pwedeng kitain doon na malaking tulong para sa kanyang pamilya.
magandang opportunity para sa mga Pilipino na makapunta doon, and of course para sa akin big salary, madala yung parents of course, and makapaghanap na magandang trabaho doon. Ang pangarap na yan ni Luz, malaki ang tsansa na matupad na dahil mas pinagtibay ng Pilipinas at Canada ang kanilang ugnayan. Ito ay matapos lumagda sa Memorandum of Understanding ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at mga opisyal ng the Province of Nova Scotia, Canada. Layo nito na patatagin pa ang bilateral labor relations ng dalawang nasyon at isulong ang mga programang mangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga overseas Filipino worker. This MOU reflects our shared commitment to building a strong and productive working relationship. A relationship that is rooted in mutual respect, meaningful collaboration, and the pursuit of common goals. We build on our strong bilateral relations and to deepen our partnership further in terms of cooperating in particular areas that are enumerated under the MOU. Dahil sa economic expansion, nangangailangan ng mas maraming skilled professional ang Canada, alok ang competitive salary at pagtiyak ng financial stability. Kaya target ng Migrant Workers Department na magkasa ng job fair. Kabilang sa mga manggagawang kinakailangan ay para sa industriya ng healthcare, technology, finance and skilled trades, software developers at construction industry. Ayon sa Canada Immigration System, aabot sa halos 400,000 permanent residents ang inaasahan ngayong taon sa Canada, habang mahigit 600,000 naman ang temporary residents. Sa tala ng DMW, aabot na sa mahigit 5,000 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa the province of Nova Scotia. Mahigit 3,000 sa kanila ang dumaan sa private recruitment track, habang higit 100 naman ang dumaan sa direct hiring track. Manatiling nakaantabay sa social media page ng Department of Migrant Workers tungkol sa job fair at sa iba pang impormasyon. Bilang bahagi sa pagpapalawig ng Walang Gutom program, pinag-aaralan na ng DSWD na dagdagan ang food credit ng mga benepisyaryo na nasabing programa. 13 ang mga anak ni Vilma Lopez. Aminado siya, nakapos pa rin ang 3,000 pisong food credit mula sa Walang Gutom program card. Lalo na't lahat ng mga anak niya ay nag-aaral. Marami po kasi akong mga anak. Minsan kasi, di ba, pag nagsaing ako ng 1 kilo, minsan inuulit ko pa ulit siya kasi may hindi pa kumakain. Kwento pa ni Vilma, 1,500 pesos ang kanyang nagagastos pa sa pagkain mula sa kinikita niya sa pangangalakal. Kaya diskarte niya. Binibili ko lang po talagang ulam, yung nasa plato, yung nagkakahalaga lang ng 50 na pwede kong lutuin sa umaga na, halimbawa, prito, sa gabi, sarsyado, kung may matira man. Aminado naman dito ang Department of Social Welfare Development o DSWD. Ayon sa ahensya, noong unang ipinatupad ang nasabing programa, nasa 5 lang ang bilang ng mga food poor household. Pero ngayon, nasa 7 na ang bilang batay sa datos na nakuha ng DSWD sa Philippine Statistic Office o PSA. Apparently, no, ang sabi ng PSA, ang average family size is around 5, no? Or average household size is 5. But sa atin po, no, nung ini-implement na natin ang programa, nakita po natin na ang average household size ng mga food poor households o ng mga beneficiaryo natin is around 7. So kulang na kulang po talaga ang 3,000 pesos para matugunan yung daily food requirements ng ating mga beneficiaries. Kaya naman sa tulong ng Asian Development Bank, pinag-aaralan na ngayon ng DSWD na madagdagan ang halaga ng food credit mula sa nasabing program upang matiyak na may sapat na pagkain na makukuha ang mga benepisyaryo ng nasabing programa. Ipinag-utos ng Pangulo na mag-conduct tayo ng another pilot implementation kasama ang Asian Development Bank to ensure na tama po ang amount na nare-receive ng mga benepisyaryo natin para matugunan ang kanilang food requirements. Magandang balita ito para kay Vilma, kaya naman laking pasasalamat niya na kasama siya sa Walang Gutom program. Hindi po talaga sapat ang kinikita ko. Kasi po, ang kinikita ko mababa lang. Minsan 200 isang araw, 150. Hindi po talaga yung kakasya. Pero dahil po, napasok ako sa Walang Gutom program, hindi na po ako nahihirapan pa na makabili ng mga pangangailangan ng mga anak ko.
Ang Walang Gutom program ay isa sa mga flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng DSWD. Layo nito na wala nang mahihirap na Pilipino ang magugutom pa. Okay, so makisuyo naman si Sir Ivan. Sana i-like natin ating vlogs makabayan. And also, please i-share ho natin para makaabot ito doon po sa mga kababayan natin na hindi po mga well-informed, binulag po ng mga DDS vlogger. At saka ang lagi lang nakikita, yung mga fake news galing po sa mga DDS supporter makabayan. So please don't forget, please like and share. Mga kababayan ko, ipinapakita ko sa inyo ng ganitong klase ng mga balita kasi nga napansin ko. Diba? Sino bang nakapansin sa inyo na ako po yung naglibot-libot doon sa ibang mga vlogger mga kababayan, mga pro-admin vlogger? Sino nakapansin sa inyo? Actually, yan po yung laging ginagawa na si Ivan. Every time po, nagpupunta ko doon sa ibang mga vlogger, hindi sa lahat na pagkakataon, ako po yung nag-comment. Pero ako po yung naglibot-libot lagi magkabayan. Before nagbablog si Ivan, siguro nakapunta ko doon sa mga 7 na mga pro-admin vlogger. At saka napansin ko magkabayan, sila kasi ay nakafocus lang dito sa mga viral na mga issues, sa mga issues po na mga paninira ng ating mga katunggali, yung mga oposisyon makakabay ng mga DDS, at saka dito po sa mga nangyayari, lepasan po sa impeachment, dito po sa mga ibang mga nangyayari sa mga DDS vlogger, doon kasi sila nakafocus makakabayan. So ganito pong mga balita, mga good news, mga project ng ating gobyerno, mga inisyatibo ng ating gobyerno, hindi malalaman ng ibang mga pro-admin supporter makakabayan. Correct ba ang wrong? Diba? Kaya dito, lagi kong inuuna. Diba? Una, issues muna. And after that, i-insert ko yung good news makakabayan para makita ng mga DDS. Alam mo natin mga DDS, ang dami kasi mga tanga makakabayan. Diba? Laging sinasabi na wala dang ginagawa si PBBM, wala dang nangyayari sa ating gobyerno. So, kapag sila ay manonood, dito po sa ating programa, dito po sa channel ni Sir Ivan, magiging well-informed sila. At saka dito po sa mga DDS, alam ko po na ayaw ninyo sa ating Pangulo. Ayaw ninyo kay PBBM. Pero at least, meron kayong konting alam sa mga totoong nangyayari sa bansa natin. Kung ano yung mga programa, mga projects, at saka alam mo natin yung mga projects ng Marcos Admin, talaga pong nakakatulong at malaking tulong po sa mga kababayan natin. At least, meron kayong konting alam sa mga lakad ni PBBM. Unlike doon sa lagi niyong pinapanood ng mga fake news, di ba walang kwenta eh. Wala kayong mapapala doon eh. Bakit? Kasi puro lang kabitiran ang papasok sa inyong isip. Marami naman po mga DDS na medyo naging neutral makabayan. Yes, meron po. Marami po mga nabimessage sa akin ng mga DDS. Pero sila po yung naging neutral. At saka ang kanilang naratibo makabayan, yun talaga pong yung makatotohanan talaga. At saka totoong nakikita natin sa mainstream makabayan, at least maganda ang ganyan. Unlike doon sa mga gin-splice nila ng mga videos, mga paninira po ng ibang mga vlogger ng mga DDS, na doon sila laging nakabase. Kaya ang mangyayari sa kanila, wala silang alam makabayan. Malaking TAN-GA ang mangyayari sa kanila. Okay? So please, i-like and share natin ating vlogs makabayan. So anyways, ito na, balik tayo po sa issue. At saka, before tayo pupunta doon, babalik po doon po sa impeachment makabayan, pag-uusapan muna natin itong nangyari sa Florida Lines or Florida Bus Lines, kasi nga diba sila po ay sinuspende yung 15 na unit na makabayan kasi nga nagkarirahan. Sila bang nakita po sa balita na yan? At saka, ang sinisisi dito makabayan, si PBBM naman po. Yes, si PBBM na naman po ang sinisisi dito ng mga DDS, magunggong talaga eh. Ano ba kinalaman po ni PBBM doon sa ginawa ng mga driver na yun, ng mga gonggong? Meron kasing 5 o 6 pala yun, meron kasing 6 po na mga driver makabayan ng Florida Bus Lines nagkarirahan. Even though wala pong nadisgrasya, pero siyempre yung trauma ng mga pasahero makabayan, hindi na huyan mawawala. At saka meron tayong ebidensya na totoo talaga ang nangyayari na mahilig sila magkarirahan makabayan. Kasi ang palusot ng Florida Bus Company na gin-speed up or gin-forward na daw, or ang tawag dito makabayan, parang gin-speed lang po yung video. Kaya ang tingin po ng mga nakikita po sa video na yon, mabilis ang takbo ng mga bus na yon. Diba yun po ang palusot ngayon ng bus liner na yung makabayan? At saka natatandaan ba natin
Yung issue po last 2014 yata yon na kung saan meron pong disgrasya at saka na-involve itong Florida Bus Lines mga kababayan, di ba namatay po si Tado? Naalala ba natin namatay po si Tado mga kababayan? Ang involved doon na bus line itong Florida. So ngayon, at saka good job nga pala no, unang-una good job dito sa ating DOTR Secretary na si Dizon mga kababayan, talagang magaling at saka okay po, talagang strict to the rule at talagang stricto po sa rules itong si Dizon. Nakita ho natin at saka ginagawa niya ang lahat makabayan para po sa ikabubuti ng ating bansa. At yang mandato niyan galing po kay PBM. Napansin ba natin si Dizon makabayan? No, napansin ang kanyang pagtatrabaho, yan ang maganda. Yan po ang ibig kong sabihin na yung mga sekretary natin, and not just secretary no, pati po yung mga nagtrabaho dyan sa gobyerno natin na walang problema si Sir Ivan na kayo magpapaipal, magpapasikat, magpaganda ng inyong pangalan, walang problema kay Sir Ivan yan. As long as kayo ay nakakatulong. Ito ang ating example mga kabayan. For more details, let's watch this. Pinatawan ng isang buwang suspensyon ang 15 unit ng Florida Bus Line. Kasunod yan ang viral video ng mga nagkakarerang bus sa highway. Depensa ng kumpanya, naka-fast forward lang daw kasi ang video. Ito ang viral video ng mga bus na nagkakarerahan umano sa Diadi Cordon Highway sa Nueva Vizcaya. Napakadelikado niyan. Florida Bus Line ang may-ari ng mga sasakyan. Nagsorry na sila sa nangyari, pero depensa ng Florida, naka-fast forward ang video. Kabilang yan sa mga iniimbestigahan ng Department of Transportation. Sa inisyal na pagsisiyasat, napag-alamang isa sa 6 na bus sa viral video ay out of line ang ruta. Clearly, multiple violations, no, of the bus company. So let me just put it straight to Florida Bus Company, and I'm talking to Florida Bus Company, to the owners of Florida Bus Company. Napakadaling merong na aksidente doon sa pinagagagawa nila. Kala mo, ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Kasabay niyan, ipinag-utos ng LTO ang mandatory drug testing para sa lahat ng Florida bus driver. Samantala, 15 Florida bus ang pinatawan ng 1 buwang suspensyon, partikular ang rutang Manila papuntang Santa Ana, Cagayan at Baguio papuntang Apayao. Para mapunan ang kakulangan sa biyahe, magbibigay ng special authority sa ibang bus companies para makabiyahe sila sa mga naturang ruta. Kakagaling nga lang natin dito sa terminal ng Florida Bus Company dito sa Sampaloc, Maynila. At dito bumabiyahe o gumagarahe yung mga bus na posibleng sangkot doon sa viral incident. Bagamat wala pang humaharap sa atin mula sa pamunuan ng bus company, nauna nang nagsabi ang LTFRB na magpapatawag sila ng hearing sa June 25 para papuntahin yung may-ari nitong bus company pati na rin yung mga sangkot na drivers. Huling nasangkot ang Florida Bus Company sa disgrasya noong 2014 sa Kalinga na ikinamatay ng 14, kabilang ang komedyanteng si Arvin Jimenez o mas kilala bilang Tado. Okay, so ang pagkakala kasi dito ng mga abusadong driver makabayan sa panahon pa tayo kay Digong. Kasi ang dami po mga abusadong driver sa panahon pa ni Digong makabayan, tapos nasanay sila eh. Ang pagkakala kasi nila, si PBM ay hayaan na sila makabayan. 'Di ba? Ayaw na ayaw ni PBM. Nasisirain nila ang bansa natin. At saka marami pong madidisgrasya makabayan. Kaya tama lang talaga itong pagkatalaga ni PBM dito kay Dizon kasi nga isekto si Dizon makabayan. Yan ang maganda. Dapat talaga ipapatupad yung strict rules makabayan. Kasi nga ang daming abusado eh. Sa totoo lang, ang daming abusado makabayan. At saka meron pong nag-comment na kababayan natin, bakit daw 1 month lang to 90 days yung ipinato sa kanila na suspende makabayan. Bakit daw hindi mas mataas pa na days, for example 3 years ng ganon, para hindi na sila uulit makabayan? 'Di ba? Para sa akin mas hindi okay yung 1 month lang, 2 months, or 3 months lang, 'di ba? Mas maganda yung mataas talaga na penalty makabayan. Dapat maximum penalty para hindi na po ito pamarisan ng ibang mga driver makabayan. Kasi nga napapansin ba natin na sunod-sunod po yung disgrasya? Kasi nga marami mga abusadong driver at dapat yun po ay tutulugan. Yan po ay dapat tutulugan na ng ating gobyerno makabayan kasi kawawang taong bayan eh. So nag-comment dito si Marlene Molina, sabi dito, why 90 days only? It should be 3 years para matuto at disiplinahin ang mga driver na walang mudo.
Sabi ni Jonah, kaya hindi ako sumasakay sa Florida bus dahil grabe ang pagpapatakbo nila. Kaya buti naman at nang mabigyan ng leksyon ang mga kaskasirong driver pati mga ibang bus driver. Nakasakay na ako dati dyan sa bus pauwi, probinsya, pero hindi na ako umulit. Kahit sa may Santa Fe, nagkarerahan sila, noon muntikan kami nahulog sa bangin, Damakabayan. O tingnan nyo, yan po ang comment ng mga netizen. Ibig sabihin, mostly sa mga driver po dyan sa Florida bus Makabayan, kaskasero, abusado, walang pakialam po dyan sa daanan natin, di ba? Okay, so Makabayan ko, ngayon na, pag-usapan na po natin, balik tayo doon sa impeachment trial. Ibabakita ko muna sa inyo yung initan ni Senator Risa Ontiveros versus Senator Amy Marcos Makabayan. And after that, ipapakita ko sa inyo yung ebidensya na planado na lahat itong plano nilang, o ito pong nangyari, hindi na plano, ito pong nangyari na return to sender ang articles of impeachment ni Sara doon sa Kamara Makabayan. But before that, dito muna tayo po sa banatan ni Senator Risa Ontiveros versus Amy Marcos. I still Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President. The verified impeachment complaint be dismissed. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Immediately after the speech of the good gentleman from Davao, I move that any interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech be suspended momentarily after his speech to allow us to take our oath, which was the subject of the approved motion yesterday, and again, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. Oh, di ba? Hindi sila nakapurma kay Risa Makabayan. Talagang matapang talagang palaban si Senator Risa, no? Asa napansin niyo ba? After po nag-speech, ito pong si Upaw Makabayan, ito po si Bato de la Rosa, di ba? Hanggang, di ba, sumunod, nag-oppose po itong si Senator Risa Ontiveros. Tapos, while nagsalita, si Senator Risa, tinawag ni Bato si Amy Marcos Makabayan. O, di ba? Nagpa-back up Makabayan. Hey! Ibig sabihin, ang kanilang ang head dyan sa grupo ng Didis Makabayan, walang iba si Senator Amy Marcos. Di ba? Klarong-klaro naman talaga kung sino dito yung nag-compose Makabayan o sino ito yung kanilang master puppet sa mga DDS dyan sa Senado. Walang iba si Amy Marcos Makabayan. Kitang-kita yung mga actions nila. Di ba? Tingnan nyo. Pagkatapos po or during po nagsalita si Senator Risa, nagpa-rescue itong si Bato de la Rosa Makabayan kay Amy Marcos. O, di ba? Gunggong talaga So ngayon, Makabayan ko, ipapakita ko sa inyo ang ebidensya na ito lahat ay planado na. Hindi pa nag-umpisa ang kanilang sesyon, hindi pa nag-umpisa ang kanilang debatihan, Makabayan, meron na hong resulta yan. Ano yan sa Ivan? Ito, nabuking dito si Senator Amy Marcos na nakaready na pala ang kanilang speech para dito sa nangyaring return to sender or ipinababalik yung articles of impeachment doon sa Kamara Makabayan. Ito ang ating ebidensya. Return to sender naman, basta mag-comply daw sila doon sa mga sa mga requirement. Doon sa return to sender?
instead of dismissal? Pwede na rin. Constitutional daw po ito, ma'am. Yung pag-remand, ma'am. Sa palagay namin, hindi. Kasi karapatan ng Senado ang magtanong na talagang valid ba ang pinadala sa amin. Sa pakiwari ko, at sinabi ko na ito nung nakalipas, na para sa akin, hindi talaga valid yung pinadala sa amin, defective upon arrival. Ma'am, ito ba ngayon lang ito na-realize na pag-isipan o ito talaga yung plano? Kasi ma'am, meron ng mga prepared speeches. Pasensya na kayo po, meron si Senator Jingo Estrada, meron din prepared speech na pabor dun sa return to sender. Ay, hindi. Ako hindi. Nag-prepare lang ako kanina kasi doon kay Bato. Susuportahan naman namin. Alam naman namin tatayo siya eh. Hindi ba ito delaying tactics? Nalitas na ng VP yung impeachment ngayon. Sorry? Siya ngayon. Palagay niyo? Well, since second to the last day, pero meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, at maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. O, di ba? Nagula siya doon sa tanong po ng reporter makabayan. Meron na pong nakahanda na speech itong kanilang kalyado ng mga DDS. Kasi alam mo nila yung mangyayari makabayan. Di ba? Mangmaangan pa eh. Tapos nung tinanong siya ng reporter, gulat siya. Diba? Grabe no, trinaydo tayo ng mga senador makabayan, mga traido ng bayan talaga eh. So, before nga pala tayo magpapatuloy po sa usapin na ito, ishare pa natin, nandyan po si Angelita Joel Sanger, Rosinda Aonso, Elsie Adaman, Betsy Calizo, nandiyan po si Sonia Darnaila, Leonardo Malansala, Flaviana Abila, Merla Rivera, kasama rin po natin si Elvin Estioco, Nori Tabio, nandiyan po si Leo. I-shout out natin si Alternative Medicine from or with Teacher Amelia. Hi to Music Kubay, Lydia Flores, Lucia Makatangay, and hi to Sampaguita Rose. Okay. So, babalikan na ho natin si Senator Amy Marcos kasi nakakatawa ang kanilang reaksyon makabayan. Honestly, natawa ko sa mukha po ni Senator Amy Marcos. At saka meron po natanong sa kanya, ito ba daw ay isang delaying tactics? Hindi niya sinagot kasi alam niya hindi siya makakasagot makabayan. Doon siya sumagot sa ibang nagtanong po na reporter. Klaro naman talaga, yan po ay delaying tactics makabayan. At saka i-clear lang ho natin, no? I-clear natin dito sa mga DDS na hindi yan dismissed. Wala pa hong dismissed. Wala pa hong termination dito sa impeachment trial kay Sara. Na return to sender lang ho yan doon sa Kamara. At yan rin po ibabalik kaagad ng taga-Kamara makabayan. At meron pong advantage. Ano si Ivan? Kasi mai-insert na ho dito sa House Prosecution Panel sila si former Senator Laila de Lima at saka si Chil Jokno makabayan. So yan po ang maganda. Either hindi maganda doon pong nangyari sa Senado pero meron pong magandang mangyayari sa Kongreso kasi meron pong madagdag na dalawang House Prosecutor Panel makabayan at meron pong resback. Ngayon, before nag-vlog si Ivan, merong resback ang House Makabayan. So before that, before ko ipapakita sa inyo yung ebidensya kung ano yung resback ng House Makabayan, ipapakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo itong tatlong tao na to ng mga traidor kung gaano sila ka-traidor. Bumalik. Kung gaano sila ka-traidor makabayan. Kasi nga diba nung time po na sila ay pinasuot na impeachment robe ni Senate President Chis Escudero, yung mga senador makabayan. Di ba meron pong tatlo doon na hindi po nagsuot ng impeachment robe? Sila po yun, no? Sila po si Cynthia Villar, ito pong si Amy Marcos, at saka ito pong si Binoy Makabayan, si Robin Hood. Di ba silang tatlo, hindi sila nagsuot po ng impeachment robe makabayan. Ibig sabihin, itong act, ginawa po ng tatlong itlog na to na hindi po pagsuot ng impeachment robe, ito po yung malaking katraidoran. Sila ay loyal, hindi sa bansa makabayan, kundi loyal siya or loyal sila sa isang tao lang. Sa tao lang doon sa mga Duterte makabayan. Kaya yan ang kanyang klaseng tao no, na mga senador, dapat hindi na ho yan iboto makabayan. Kasi kawawa tayo nakokontrol kasi nila yung Senado. Kasi pag-aakala nila, kasi nga ibang mga senador, napansin ba natin na matatakutin makabayan? Madaling matakot. Pero yung 5
yung nag-oppose po doon sa ni-return to sender po yung articles of impeachment, sila si Binay, si Gatchalian, si Pimentel, si Hontiveros, at pong si Isa Makabayan, si Grace po, sila hindi nagpatinag. Hindi sila natakot Makabayan kasi nga nakikita nila yung ibang mga comment doon sa comment section, doon sa live nila na tatandaan daw yung mga pangalan nila kapag ang mga senador na mag-oppose sa Makabayan at saka hindi na daw iboboto sa year 2028. Kaya natakot yung ibang mga senador. Kaya ang dami doon na nagpabor, 18 lahat ng mga senador, 5 yung nag-oppose. 'Di ba? Tinakot kasi Makabayan. Wala kasing tiwala itong ibang mga senador, no? Walang tiwala dito sa 'di ba? Marami naman ng mga Marcos supporter, mga loyalista, marami rin pong mga dilawan. Bakit ayaw nilang mag-trust sa example, ibang mga senador doon, mga dilawan yung iba Makabayan or mga Marcos supporter or sumipsip sa mga Marcos Makabayan, bakit hindi sila mag-trust sa mga Marcos supporter or sa mga dilawan? Bakit sila natatakot sa mga DDS? Iilang bilang lang yung mga DDS Makabayan. Ngayon, dumadami na na mga DDS ang umanib dito, naging pro-admin supporter na. Kasi nga, alam na nila, naintindihan na nila itong ginagawa or itong ginawang kabulustagan ni Sara Duterte Makabayan. Nakita na nila. So nga Makabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong video na to. For more details, let's watch this. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion, it is dangerous and disingenuous. I voted no to the motion. Kita naman natin sa explanation of vote ng ating mga kasama, suspend lang palang gusto, return ang ginamit. Return na nga ang ginamit, remand ang explanation. Ganong kadelikado po yung lingwahe na ginamit natin. Ang akin lang pong boto ay may kaugnayan sa transparency. Kung saan sana sa open trial, dito natin pinag-usapan itong issue na ito. Ang aking pananaw dito ay premature ang nangyari. I voted no to the proposal. Maganda kasi pagka naririnig mo talaga kung ano ang mga argumento ng prosecution. O diba? Kaya nga ako bumilib sa 5 na niyan Makabayan. Bilib na bilib talaga ako kasi nga sila po'y matapang at nanindigan para sa tama Makabayan. So good job sa 5 na yon. So before tayo mag-jump Makabayan ko, iset muna natin. Nandyan po si Ramel Ruasa, Shirley Fernandez from Hong Kong. Iset natin si Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Nandyan po si Ashen, Carmila Sanchez from Carson, California. Nandyan po si Jess Tobtob from Calaba, Laguna. Tony De Los Reyes, Saframont TV. Shout out daw sa Zafra family dyan sa Occidental Mindoro at Anda, Pangasinan. Nandyan po si Darwin Bahiro TV, Adolfo Bello from Barogo, Leyte. Isyatan natin si Mary Jane Tan, Luisito Niedo, Eduardo Enciso na nandyan sa Binyan, Laguna. Shout out daw sa kanilang kapitbahay, family Enciso, Dipas, Asis family, Brutas family, Sia family, Gonzales family, Topas family. Nandyan daw sa Faraon Subdivision, San Antonio, Binyan City, Laguna. Hi to Sports Inoue from South Korea, Josephine Gallego, Shirley Risman, Phil Macabato, and hi to Christina Valera. Okay, Makabayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nasira na ng tuluyan si Senador Chis Escudero. Ano man po ang mangyari, matuloy o hindi ang impeachment ni Sara Duterte, pero nagalit na, nawala na ang tiwala, nakilala na kung ano ang pagkatao at kung sino si Escudero. Mahirap na pong burahin yan. Mahirap po yung maibalik ganong-ganong kadali. Actually, mahihirapan na maibalik ni Senador Escudero ang tiwala at paghanga sa kanya ng mamamayan. Yan po yung aking opinion at interpretation sa nangyayari. Dahil nga ho sa pagkaka-delay ng 4 na buwang mahigit ng article of impeachment na dapat ay kanilang ginawa ang trabaho. Nagkaroon ng trial dapat mula pa ng February. Kung kailan nakabakasyon sila, bakasyon ng Kongreso, Senado, hindi nila ginawa dahil bakasyon daw sila. Kung kailan naman po malapit na ang maraming trabaho sa pagbubukas ng 20 Congress, ito naman hindi pwedeng tanggihan sa kanila gagawin. So sabay-sabay ang trabaho.
Yan po ay maling diskarte ng liderato. Kaya nga ang panawagan palitan na si Escudero. Ang panawagan nga ng iba resign. Hindi ko alam kung paano nila pinag-resign. Pinag-resign ba nila as Senate President o pinag-resign nila as Senador? Hindi ho malinaw eh. Kaya kayong mga mamamayan, kung nananawagan kayo ng resign, Escudero, liwanagin po ninyo kasi dalawa yung kanyang posisyon. Yung pagiging Senador, elected yan. May mandate. Yung pong pagiging Senate President, elected din yan ng kapwa nila Senador. So saan ba yung pinag-resign si Escudero? Pero wala na tayong magagawa. Yan ay simbolo ng pagkadismaya, galit ng mamamayan. Kasi yung trial po talaga ay hindi ho ginawa ng matagal na panahon. Ilang buwan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, nagalit at hindi ganun kadali na makarecover si Escudero dito sa kanyang ginawang ito. Dahil majority ng mga abogado o halos lahat ng mga abogado sa buong bansa at mga mamamayang Pilipino, iisang paniniwala, constitutional duty, hindi ginawa ng mga senador, lalo na ng kampo ni Escudero at iba pa. Yung iba naman naniniwala, kailangan nilang gawin. Ayan po yan. So, ano inyong masasabi dyan? Pangalawa, tanong, bakit sinira ni Escudero ang kanyang pagkatao at reputasyon sa isyong ito? Bakit siya masyadong tumaya sa mga Maka-Duterte? O bakit niya ginawa ito? Hindi man niya inamin na siya ay Maka-Duterte. Ilang beses niya sinabi na ang mga senador dapat ay huwag magsalita dahil sila ay magiging senador judge. Dapat ay maghintay ng trial. Pero itong ginagawa ni Escudero, na sinisisi niya ang Kongreso, sinisi niya ang Speaker, pinaninindigan siya ang tama. Kahit yung mga gawa ng batas ay nagsasabing mali ka, ayaw pa rin niya sundin. Higit dun sa kanyang pagbabawal na yung mga senador dapat hindi magsalita dahil senador judge baka maging bias, itong kanyang ginagawa. Yung kanyang sinasabi, hindi man hayag na kanyang inaamin na siya ay ayaw ng impeachment o pabor kay Sara, pero yung kanyang ginagawa higit pa sa pag-amin pro Duterte o ayaw niya ng impeachment. Yan ang aking opinion. Kayo, anong inyong opinion at tingin dyan? Tama ba tayo? Higit pa sa kanyang pag-amin Maka-Duterte siya dito sa kanyang ginawang pagdidribble, pagdidelay, pagpapalusot ng kanyang mga ginawa. Ganon po katindi ang implication. Kaya lumalakas nga po ang panawagang resign. Hindi lang malinaw kung ano yung resignation. Pero lumalakas din ang issue na siya ay palitan as Senate President. Kasi yung kampo po ni Senador Tito Soto, meron na yung numero. Parang dalawa na lang ang kulang nila para palitan si Escudero. At kung ganyan po ang magiging galaw ni Escudero, karapat dapat lang palitan. Kasi hindi makakabuti sa institusyon, hindi makakabuti sa mamamayang Pilipino nagpapasweldo sa mga senador. Kung ganyan ang attitude, ganyan ang diskarte ng Senate President na ayaw sumunod sa constitutional duty. Napakalinaw po nun. Ulitin ko yung sinabi ni Tito Soto, napakasakit nun. Si Escudero ay hindi senado. Siya ay senador lang. Ang Senate President, presiding officer lang. Ang sakit nun. Matindi yun. Mahanghang pa yon sa siling labuyo na paborito ng mga Bicolano. Ulitin ko si Escudero daw ay hindi ang Senado. Lupit si Escudero daw ay Senate President, ang trabaho, presiding officer lang. So ang ibig sabihin nun, Senador, huwag kang maghari-harian dyan. Dapat konsultahin mo ang bawat senador. Dapat igalang mo ang boses ng kapwa mo senador. Presiding officer ka lang. Ang Senado ay binubuo ng 24 na senador, hindi ng Senate President lang. Ganong kasakit, ganong katindi yun. Na nanggaling sa isang aktor, politician na veterano. Si Tito Soto po, senador-elect, 24 years ng senador yan, plus ngayon another 6 years. O dito magiging 30 years na. Ay 1992 pa lang, senador na yan. Kaya alam na alam niya ang lahat ng trabaho, obligasyon ng isang senador, ng Senate President. Ang senador ay senador lang, isa ka lang. Ang Senado ay binubuo ng 24 senador.
Kaya dapat yung boses ng majority, boses ng Senado, ng bawat senador, pakinggan. Ay parang ano sinasabi ni Tito Soto, sinusolo, dinidiktahan ni Escudero as Senate President ang buong Senado. Wow! Ang lupit niyan, ang tindi niyan. Okay? So ano yung masasabi niyan? Samantala, nung isang araw nagsimula na, pero simula po ngayong araw na ito, at tuloy-tuloy yan. Actually, ilang araw na ang mga rally. At hindi lang yata 4 days yan, mula pa na isang araw eh. So kahapon, ngayon at hanggang bukas, ang mga rally ng civil society at saka po ng marginalized sector na kanilang ipapanawagan at gagawin ng rally sa harap ng Senado. Baka mamaya sa dami ng tao dyan, hindi na makapasok ang mga senador. May nagkaroon pa ng dahilan na walang trial dahil hindi sila makapasok. Pero papasukin naman kayo. 200 daanan dyan sa Senado eh. Doon sa gilid ng GSIS building, may lusutan doon, o doon mismo sa lobby sa harap. Okay? So ganun pa man, hindi naman gaano makakaistorbo, walang masyadong napupunta mga tao sa sakyan dyan sa GSIS building kung saan nandyan po sa Pasay ang opisina ng Senado. Malapit to doon sa may MOA, kaya ho madaling puntahan yon, malaki yung kaling yon at hindi maistorbo ang mga public transport kasi walang dumadaan jeep doon at saka puro private car lang ang kadalasan dumadaan doon. Kaya tamang-tama siguro doon gawin ng rally sa harap ng Senado para iporsigi. Ayan po, nakikiusap na, mag-ararali na ang taong bayan para lang igiit na ang senador ay sumunod sa saligang batas. Di ba nakakahiya yun? Di ba nakakahiya yun? Gagastos pa, nagpupuyat pa, magpapagod pa, magpapagutom pa. Ngayon pa naman, nag-uulan tuwing hapon ang mga mamamayan para lang ipalaalat, utusang sumunod kayo sa batas. Nakakahiya yan Meron ba kayo nun, mga senador? Lalo na pa yung inyong liderato. Sana meron kayong natitira kahit kaunti lang. Kaunting hiya lang ang kailangan namin. Okay, so Sir Ivan, ano sinasabi mo na merong riskback ang House dito sa kampo ng mga DDS? So dahil sa pagtraidor ng mga senador makabayan at saka kitang-kita naman talaga ang kanilang pagluluto, niluto nila yung impeachment trial kay Sara Duterte at saka nakita natin na meron pong delaying tactics na pinaplano ang mga senador dito sa impeachment trial kay Sara Makabayan. So ito na. Before nag-vlog si Sir Ivan, ito nakita ko na balita, articles galing po sa Rappler. The House Committee on Good Government and Public Accountability on Tuesday, June 10, recommended filing criminal, civil, and administrative cases against Vice President Sara Duterte. This comes after 8 public hearings over the misuse of confidential funds under the Department of Education, which Duterte previously led. Duterte, along with other DepEd personnel and other officials from the Office of the Vice President, was found to have amassed at least 50 million in public funds, while confidential funds misused amounted to 612.5 million pesos. The House plenary adopted the committee report, which recommended charging Duterte and other officials for technical malversation, falsification, and use of falsified documents, perjury, bribery and corruption, and plunder. Kakasuhan na ho itong si Sara Duterte Makabayan at yan po ay criminal case. At kapag makita na ni Sara at malaman na ni Sara ang balitang ito, maihi yun sa takot Makabayan. So ito po ang riskback ng House. Kasi nakita siguro ng House Makabayan na tinarantado sila ng mga senador, ipinareturn to sender ang articles of impeachment ni Sara. Ito na po ang kanilang riskback Makabayan. So Sara Duterte, be ready. This is getting exciting Makabayan. O diba? Mas lalong umiinit ito ang usapin na korupsyon dito kay Sara Duterte. Itong riskback, maganda ito Makabayan kasi nga criminal case ito. So hindi po makakaligtas si Sara. At nandyan pa nakaambang yung ICC na issue Makabayan. And speaking of ICC, pupunta tayo doon kay Digo Makabayan. Kasi before po nag-vlog si Ivan, ito bago, napakainit pa na balita Makabayan, na meron pong resulta. Doon po, di ba ang US Makabayan, sila po ay nag-file ng motion na i-disqualify yung dalawa
Actually, 4 yun. At saka 2 doon sa, sa judges, ICC judges mga kababayan, humawak or naghawak doon sa kaso ni Digong. Merong 4 doon na judges. Itong 2, sila po naghawak doon sa kaso ni Digong. Pinapa-disqualify kasi ng US mga kababayan. So ito po yung balita. According dito po sa, sa News 5, bid rejected. Tinanggihan ng International Criminal Court or ICC ang application ni former President Rodrigo Duterte na idiskwalipika ang 2 hukom na may hawak sa kanyang kaso. Nakatakdang maglabas ang ICC Plenary of Judges ng paliwanag kaugnay ng nasabing desisyon. Kasi 4 days ako makabayan, pinatawan ng sanksyon ng administrasyon ni US President Donald Trump ang ICC judge na si Rene Alapini Ganso ng Binen at iba pang opisyal. Nagugat ang sanksyon sa pag-i-issue ng arrest warrant ng International Tribunal para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa pagbubukas ng kaso ukol sa umano'y war crimes ng US troops sa Afghanistan. Si Alapini Ganso ang isa sa mga judge na humahawak sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nang nabalitaan ito ng mga DDS, talagang sila po'y nagbunyi makabayan, happy talaga kasi pag-aakala nila ma-disqualified na o matanggal na po sa posisyon yung 2 judges na humawak dito sa kaso ni Digong. Alam niyo ba na marami silang ipinakal kaagad na mga videos na makauwi na si Digong makabayan or nakauwi na daw sa Pilipinas si Digong dahil po sa balitang to. Ngayon, iyakan silang lahat. Bakit? Kasi hindi pinayagan ng ICC makabayan. Ibinasura yung motion ng taga-US. Ibinasura rin po yung application ni Digong para i-disqualified ang 2 hukom na humawak sa kanyang kaso makabayan. Iyakan lahat ang mga DDS. So, di ba na karma? Gonggong. In your face, DDS. So anyways, i-share natin kasama natin sila si Gorgonia Angala, Monez Doctolero, nandiyan po si Merna Borromeo, Nelson Caravana, Tata Zamet. I-share natin si Ninita Umale, Veronica Caleng Sanchez, nandiyan po si Hilda Baldomino Pita, Len Pianar, Carmelito Ribito, Mary Red, hi to Zinaida Anulacion, Milagros Talrobio, Gareth Batarina, nandiyan po si Judes Dumas Panya, Gareth Berth Bacod Cabalsa from Singapore, Peb Suwilan, Harto Rogelio E. Cipriano, Elsa Saboco, Jeronimo Singgian, Apple Nas, Jacob Jerry Cabreros, Bioli Benaventura, Jason Potente, Teresita Di Jesus, Jose Buhay, nandiyan po si Testa Maliwan, Roti Beterbo Abule, Ray Batak, JRN, Reggie Pascual, Teresito Lo, Ebjo and Harto, Eva Teriafel. Okay, so makabahan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nanatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos sa gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Inadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Hesus Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag,
sa amin ay gabay, pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.